200? Okay. Yell muna tayo, okay? Meron ba? 250? Oh, sige. Paano ba? Diyan na lang kayo? O gusto niyo sa harap? Ay, kupe! Ano magkano po ito? Depende po kasi sa ano. Magpapatalo, di kami susuko. Di kami magpapatalo, di kami susuko. Di kami magpapatalo, di kami susuko. For the verse of Philippians chapter 3 verse 7 to 14. Ising lang yung pinagdadaanan natin. Even na iba-iba yung life natin, iba-iba yung personalities natin and character, pero the same talaga ang pinagdadaanan natin. This is in Bible, diba? Nasusulat yan sa Bible na the same talaga. Ang dito sa Philippians 3:7, what does it say? Na kung ano yung isa-sacrifice mo, kung ano yung mga bagay na i-lose sa life mo ay may ibibigay din ni Lord na kapalit. Yun yung what does it mean? Sa ano yung interpretation sa verse na to? Bisayain mo. Bisaya, sige. Bagsakan mo ng Bisaya. So, Translator. Ba talaga yung what does it mean? So, ano ba yung mga sacrifices sa atin sa life? So, sa akin kasi, yung mga sacrifices ko sa life, yung relationship for friends. Maraming nawawala sa akin na friends. Kasi dati, yung unbeliever pa ako, sobrang friendly ako sa mga kaibigan ko. Sobrang close kasi ginagawa ko yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. Even nga, it does sakit na sa akin, pero it's okay for my friends talaga. So, yung time na na-convert na ako as a Christian, yung friends ko parang hindi nila tanggap kung ano yung nangyari sa akin. Kasi yung time na kasama kami, mag-i-share na po ako ng words of God sa kanila. Pero parang binabash nila sa ako. Pero okay lang. Sabi nga sa words of God na if you follow me, pick up your cross. So, yun nga. Even nga sa even for my family nga, madami na din nasa-sacrifice sa family ko, yung time. Kasi yung doon kasi ako sa amin sa probinsya, yung may ministry na hinahandle ko. So, even nga dapat ay yung time ko ay sa family ko, parang mas inuuna ko palagi yung ministry. Kasi yung nagsisink talaga sa isip ko na yung Matthew 6:33 na put God first and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things should be added unto you. So, palagi kong sinasing na okay lang na palagi kong inauna yung chemistry kasi ay ministry. Sorry po. Nabubuloy yan. Yung pala. So, ayun na. Pero sa habang tumatagal, parang okay na sa family ko, parang tanggap na nila na, parang proud na nga yung mama ko na, uy, yung anak ko, hindi ganito dati. Parang, mas naman nga, na-involve nga yung relationship namin ni mama. Dati kasi palagi kami nag-aaway, pero ngayon, palagi kami na, uy, parang lovers na, parang antori nga namin, friends na lang. So, parang na-bless talaga ako. At saka, what should I do? So, what should I do? Sa akin lang po, still lang po sa pag-follow sa process and lagi po natin isi-center yung faith natin kay Lord. Kasi si Lord lang po talaga yung alam sa ating buhay, kung ano ang journey natin, kung ano ang future natin for the 10 years papunta pa lang tayo sa 10 years older. So, always talaga natin nga ilalagay natin yung faith natin kay Lord. Because Lord is our life. Si Lord yung may-ari sa buhay natin. At yun lang po, all the glories belong to Jesus. Yay! 250 pesos. Ano yung dalawang birthday? Sino may wala? Ayaw nyo? Pwede ba ako? Pwede bang magtawag na lang? Sige, okay na yan. Ako yan, Noy. Sige,
Kaya mo yan. Go, Matthew, go! Embracing new beginning. Go, Matthew, go! For the win! Hey! Praise God, no? Okay ka muna, gagalma tayo. Tama na ako. Nakababasahin ko lang ang Philippians. Tagalog dito. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay ituturing kong walang kabuluhan ngayon. Para sa akin kung ano ang kabuluhan ay yung mga gawain ko dati na binabaliwala ko na ngayon, like sa mga bisyo. Sobrang mga 12 years old pa lang ako, nagbisyo na ako. Tapos naging nag-Christian, mga 15 years old o 16, mahabang years din, kahit isang Christian ako, may pa rin ako, hindi ko maiwan-iwan yung mga bisyo ko. Bago papasok sa school, yuyusin mo na sa labas. Pagpasok sa school, kahit sa loob ng school, nagyuyusi kami kasi tinuturing na namin bisyo, minamahal namin yung bisyo namin. Kaya yung natungtong ako, na-invite ako ng isang kaibigan ko na iyan ako sa church na-invite ako. Tapos noong una, kasi hindi naman mawawala to sa sa lalaki. May naturing ako na crush. Doon yun ang dahilan na natagal ako sa crush ko. Nakakrush ako, tapos doon, parang dumagal na baliwala ko na lang siya na hindi ko naisip na nag-focus ako sa ministry ko kay Lord. Support! Support kay Lord Support! grade 10 ako, nasa church ako, nakatira ako sa church. Umaga, nagwawalis, naglilinis ng mga instrument. Naglilinis ng instrument. May mga answer din kami kasi may motor ang church. Pag pupunta sa school, dinadala ko. Sarili na ipapasok ko sa school. Pumupunta kami sa park, saan kami gumagala. Maraming kilala yung pasukan namin. Pagkahapon, nabalita ng mga pasukan na pagalitan na naman. Parang tagos na sa tinga kasi immature, tapos wala pang commitment kay God. Tapos noon, grade 10 ako, graduating ako sa may naglasing kami kasi party daw kami kasi graduation daw. Pero sa simbahan ako noon, tapos pagpasok ko, pag-uwi ko sa simbahan, lasing ako, nagtulog na lang ako, pa rin ako malata ni Pastora. Lumabas ako, pumunta ako sa court, hindi ko alam kasi sobrang kalasingan ko, may nakaalitan pala ako, bigla na lang niya ako sinapak. Ayun, nakasuntukan kami, tapos pag-uwi ko sa church, marami akong sugat. Pagbalik ko, sumunod yung nakaway ko, pumunta sa church, tapos yun, nag-usap kami ni Pastora na umalis na ako sa church, tapos yun, napariwala ako ulit, daming bisyo, tapos yun, naisipan ni Mama na dalhin ako dito sa Maynila, na dito daw ako mag-aral. Yun, pagdating dito, 3 months yata na bisyo, pariwala, saan gumagala, tapos may kaklase ako na si Sikil, na invite ako sa Support! Sige! Na-invite niya ako na pumunta sa church daw kasi Thanksgiving. Yun, pumunta ako, tapos yun natuloy-tuloy hanggang ngayon na nag-invite sa music scene na Payata. Yun ang ko na kahit anong pagsubok, kahit anong pariwara mo, hindi ka pabayaan ni Lord. Na kahit saan ka pa, hihilain ka talaga ni Lord, na hindi man siya maghanap siya ng taong natatawag sa iyo na mapalapit ka sa kanya. And red. Nandito na ang timuan, nandito na kami. Roy, nandito na ang timuan, nandito na kami. 7 to 14. Wala ganyan din namin. Lasing tayo. Paano ba yan? Yung naging application po namin dito is kung ano man po yung mga dinadanas po natin ngayon na suffering, may paghihirap man sa mga aspect ng buhay natin, may struggle man financially, may struggle man sa studies, may struggle man sa family, or kahit sa aspect ng struggle, isipin na po natin lagi na this will be an encouragement na sabihin po natin na daming ilan na yun? 500 yun, ha? Na nagpa-partake po tayo sa suffering ni Jesus.
Like, kunwari, nahirapan ka ngayon sa naman? Oo, sa studies mo. Like, isipin mo na naman? Huwag mong pansinin yun. Let's go. Naman po. Nagpa-partake po tayo sa prayer ni Jesus. So, sabi din po dito na naman? Huwag mong pansinin eh. Na do not dwell on the past. Parang na-connect po namin yung ganong verse sa verse po dito na sinasabi na brothers, sa verse 13 na, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what behind and straining toward what is ahead. So, para sa atin, kasi yun po talaga yung makakabuti para sa atin, whatever our situation man na haharapin sa buhay natin. So, yun lang po.